Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagbigay ng gabay at mga biyaya na ipinagkaloob sa ating maliit man o malaki. Mga kapatid sa Islam, ligid sa ating kaalaman ang pagbanggit ng la ilaha illallah na galing sa puso, ay ito ang dahilan ng kaligtasan natin sa kabilang buhay. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, qala sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bisyafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ayon sa sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapalad na tao ang sino mang makakamit ng aking pamamagitan sa kabilang buhay ay yung mga taong nagsabi ng la ilaha illallah na wala ibang Diyos maliban kay Allah mula sa kanyang puso, siya ang makakamit ng aking pamamagitan, ay yung syafa'a ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa kabilang buhay, sa tindi ng ang adab ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipapakita, ilalantad ang lahat ng pangyayari dito sa mundo at bibigyan ang sino mang may gawa ng kanyang mga kasalanan, may katumbas, lahat, mabuti man o masama, sa kabilang buhay ay ibibigay ang kanyang mga gantimpala. Sa araw na yon, magsisisi na ang lahat ng nagsisisi. At yung mga makasalanan, nangangarap ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangarap na patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag makita nila ang kanilang timbangan, na ang timbangan nila sa masama ay mas mabigat kaysa sa kabutihan, dito, nag-iisip yung mga tao kung saan sila pupunta at hihingi ng syafa'a, hihingi ng pamamagitan dahil nakikita na nila ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hihingi sila sa kung saan-saan mga propeta. Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang unang bibigyan ng pahintulot ng syafa'a at kanyang mapabilang sa pamamagitan yung mga taong nagsabi ng la ilaha illallah sa kanyang mula sa kanyang puso na ikhlas. Ito yung kahalagahan ng la ilaha illallah. Ayon sa isang riwaya, yung taong ipapakita kanyang talaan, 99 na talaan ay gawaing masasama. At sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, may reklamo ka ba sa mga talaan na ito? Or kinuha ba ang karapatan mo ng mga anghel na nagsusulat ng mga karapat ng mga ginagawa mo? Kung pwede ka magreklamo, sabi ng tao sa kabilang buhay, sabi niya, ya Allah, lahat yan ginawa ko. 99 na kasalanan. Pero sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanyang ikhlas na pagsabi ng la ilaha illallah, may isang bitaka na para bang card na nakalagay doon la ilaha illallah, ititimbang sa kabilang timbangan, at sa 99 na talaan niya na masama, ay mas mabigat pa ang isang timbangan ng isang card na yon na naglalaman ng la ilaha illallah. Ganon kahalaga ang la ilaha illallah sa kabilang buhay. Dito, maraming nagbabanggit ng la ilaha illallah, pero wala sa puso. At wala din sa gawa. Ang la ilaha illallah, nais niya sa atin ay dalawa lamang. Sundin ang lahat ng pinag-uutos at layuan ang lahat ng ipinagbabawal. Pag ito'y nagawa natin, doon makakamit natin ang ikhlas ng pagbanggit ng la ilaha illallah. Naway sa ating buhay, huling buhay sa mundo na ito, ay mabanggit natin ng la ilaha illallah at igabay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.